mahina. Nung kasing edad mo ako, wala na akong kalaban sa buong mundo. Ang mga bagay na yon ay gawa sa tungsten at malamig na bakal. Timbang ay 400 kilo. Simula ngayon isuot sa mga kamay at paa. Matulog bawal tanggalin. 400 kilo. Xiaoyan, Xiaoyan. Mga guro pa alam na po. Tandaan ang pag-aaral mo ng martial arts sa amin. Huwag sabihin kahit kanino. Itong batang pasaway nakasakit siya sa akin. Sa mundong ito wala na siyang katapat. Nagbibiro ka, siya ay may katawan ng Diyos ng digma mabilis na umuunlad. Ikaw, bakit lagi mo siyang sinasabing mahina? Wala ka bang takot na masira ang kanyang kumpiyansa? Ang mga nagsasanay ng martial arts, iwasan ang pagiging mayabang at kampante. Ang pagpuri sa kanya ay makakasama. Xiaoyan. Yaner. Nanay, Tara, sumama ka sa akin at humingi ng tawad. nanay. Sino ang naglagay ng sirang batong ito sa gitna ng daan? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa Tiyo. Alam mo ba ang ginawa mo? Xiaoyan? Ang lakas ng loob mo. Tatay, kailangan mong ipaghiganti ako. Kunwari ka lang. Hindi ba't sinampal lang kita? Kailangan mo bang magbalot ng ganyan kakapal na benda? Alam mo ba dahil sa sampal mong yon, si Shouting hindi na makarinig ang tenga niya. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Tito? Sinabi niya kahapon ang masasama sa nanay ko, napakasama ng mga sinabi niya, kaya ko siya sinampal. Ano naman kung sinabi ko ang nanay mo? Siya ay isang hamak na alila. Siya ang umakit sa pinuno ng angkan. Nagpapaka-sexy. Lihim kang ipinanganak laban sa lahat. Mali ba ang sinabi ko? Siya ay hamak. Subukan mong ulitin yan. Bilisan mong humingi ng tawad kay Ginoo. At humingi ng tawad kay Ginoong Shouting at tanggapin ang parusa ng angkan. Siya naman ang may kasalanan una, bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Tumahimik ka. Sige. Aling kamay ang ginamit mo? Tatay ka ng kamay. Putulin. Huwag, Gino! Inay. Alam naming mali kami, hindi na mauulit. Anumang parusa ang ibigay mo, tatanggapin ko, hindi mo pwedeng putulin ang kamay ni Yaner. Huwag, Ginoo. Tawagin ang mga tao. Tito, huwag. GR, alam ni Tito na mabuti ang iyong puso kahit siya ay iyong kapatid sa ama. Ngunit ngayon walang makakapagtanggol sa kanya. Hamak na anak. Nakita mo na, sinabi ko na sa iyo noon pa kayo dalawa sa aming angkan Soto ay parang dalawang uod kahit patayin kita ngayon. Walang magmamalasakit. Gawin na. Sandali. Tiyo, hindi ko siya pinoprotektahan, nagkamali siya. Dapat siyang parusahan. Pero, ang pagsusulit sa pagtanggap ng estudyante ng Samahang Asul na Ulap na ginagawa tuwing 10 taon. Magsisimula na bukas. Ang listahan ng angkan Soto ng lahat ng alagad ay naipasa ko na. Pagdating ng panahon kung hindi tugma ang listahan at sisihin tayo ng Samahang Asul na Ulap at kanselahin ang ating kwalifikasyon bilang angkan Soto, mas malaki ang talo kaysa sa panalo. Alam mo naman, ang Samahang Asul na Ulap ay mahigpit sa mga patakaran. Hindi sila pumapayag sa anumang pagkakamali, lalo na ang ating karibal na angkan Torres. May pumasa na sa pagsusulit 10 taon na ang nakaraan at pumasok sa Samahang Asul na Ulap. Sa mga nakaraang taon, mas lalo nila tayong inaapi. Kung ang angkan Soto natin ay mawawalan ng pagkakataong ito, ang pagiging api ng angkan Torres ay hindi lang 10 taon. Tatay, Kung hindi dahil sa baka maantala ang pagsusulit ng pamilya, siguradong puputulin ko ang kamay mo ngayon. Ititago muna ang kamay na iyan. Pagkatapos ng pagsusulit ng Samahang Asul na Ulap, saka ko kukunin. Umalis ka.
Xiaoyan! Panganay na Ginoo, salamat sa tulong mo kanina. Yan, magpasalamat ka sa kuya mo. Huwag mo na magpasalamat. Hindi pa tapos ang usapang ito, ang pagsusulit bukas ay napakahalaga kung magaling ang pagganap mo at mapansin ka ng samahang asul na ulap. Hindi na magsasalita si Tio. Kung hindi, ang kamay mong ito. Kuya, ano bang nagmamadali? Kanina lang may malaking pangyayari. May bumato sa bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan ng samahang asul na ulap ng ilang metro. Sinabi ng pinuno, kung sinong angkan ang makakahanap sa taong ito, ang samahang asul na ulap ay magbibigay ng espesyal na pabor at direktang kukuha ng 5 miyembro mula sa angkan na iyon bilang panloob na disipulo. 5 tao? Ilang tao ba ang tinanggap ng samahang asul na ulap? Sa mga nakaraang taon, Anong klaseng halimaw ang nakakatulak sa bato para sa pagsusuri ng ilang metro? Sabihin na noong unang panahon, ang pinuno ng samahang asul na ulap ay nakatulak lang ng 2 metro at tinawag na walang kapantay. Balik tayo sa usapan. Ang samahang asul na ulap ang pinakamataas na sekta sa buong Timogan. Ngayon, kung mahahanap natin ang taong ito, ang angkan soto natin ay magiging nangunguna sa Verdante at makapapasok sa Timogan. Kung gayon, ang taong iyon ay magiging napakahalaga, di ba? Kung sino man ang makakahanap sa kanya, siguradong aalagaan siya ng husto. Alam ninyong lahat, ang angkan Torres dahil may miyembro sila sa samahang asul na ulap kaya sila naging pinakamataas na angkan sa Verdante. Kung ang angkan soto ay may isang taong papasok sa samahang asul na ulap, ang angkan Torres ay hindi na maglalakas loob ng mga pi. Kailangan nating magsikap ng todo. Opo. tatay nagdesisyon ako ng mag-isa na isama si Xiaoyan sa listahan ng ebalwasyon ng Angkan Soto. Kahit sino basta't nagparehistro ay maaaring sumali sa ebaluasyon. Lakad, umupo ka. Yan. Paano kung ngayong gabi mag-impake tayo ng gamit at tumakas ng tahimik? Nanay, mahigit 20 taon na. Tayong dalawa sa Angkan Soto parang mga daga sa imburnal, kahit sino ay maaring mang-api sa atin. Pero wala naman tayong ginawang mali. Sa tingin mo, kung aalis tayo rito, mababago ba natin ang tadhana nating mababa? Ang evaluasyon sa Samahang Asul na Ulap bukas. Ang tanging pagkakataon nating baguhin ang ating kapalaran. Pero paano kung... Nanay, huwag kang mag-alala. Ang aking kamay, walang makakakuha nito. Oy. 3 guro sa Samahang Asul na Ulap, bukas ang kanilang pagtanggap ng disipulo. Gusto kong subukan, sige. Napakaraming sekta sa mundo, ang Samahang Asul na Ulap lang ang nakakakuha ng atensyon ko. Tingnan natin kung ano ang natutunan mo sa loob ng 3 taon. Isang araw na ang lumipas. Nakahanap ba kayo ng taong hinahanap ng Panginoon ng pintuan? Wala pa. Akala ko kapag nahanap namin ang ekspertong iyon ay makakakuha kami ng pabor mula sa Panginoon ng pintuan. Kuya, mukhang hindi lang tayo lahat ay hindi nahanap ang taong hinahanap ng Panginoon ng pintuan. Punong Soto, ang pagsusulit sa pagpasok ay hindi nakadepende sa dami ng tao, ang mahalaga ay may kakayahan. Nakita nyo na, si Tian Fan lang ang nag-iisa kong anak sa 10 taon na ito, ang mga kabataan. Hindi ba nila nahihigitan ang inyong Angkan Soto? Punong Torres, hindi tama ang sinabi mo.
ang isang malaking angkan, ay dapat maraming miyembro, hindi tulad ng ilang angkan kaunti ang miyembro, mukhang mahina ang pag-aanak. Oo. Ang mga alilang babae ng inyong angkan soto ay nagsisilang ng iyong mga anak. Kaya naman marami kayong miyembro. Siya nga pala. Narinig ko na dumalo rin ang bastardo na ito ngayon. Nasaan siya? Hayaan ninyo akong makita kung sino siya. Hindi ba umaasa ka lang sa koneksyon ng inyong angkan Torres sa Samahang Asul na Ulap? Anong kayabangan mo? Anak, huwag kang magpigil mamaya. Hayaan mong maramdaman nila ng husto ang lakas ng nangungunang angkan sa Verdante. Pagsabihan mo akong makipaglaban sa mga ito, mga walang alam na basura, para lang gumamit ng malaking kutsilyo sa pagpatay ng manok. Isang hamak na anak ng alilang babae ay isinama pa sa kompetisyon. Mukhang ang angkan soto. Ikinalulugod ko pong makita kayo, Ginoong Halbert. Pagsusulit sa pagpasok ng Samahang Asul na Ulap magsisimula na ngayon. Tanga, talagang kumakain ka ng tae, ni hindi ka man lang makaabot sa mainit. Ito ba ang alila ng angkan soto ninyo? Ang bastardo na isinilang ng alila? Christian Santos, linisan mo ang bibig mo. Oo, siya yan. Ang ina niya, napakatalino ng babaeng yon. Naakit ang pinuno, kaya siya napunta sa magandang angkan. Tama na. Unang pagsubok, lakas. Bawat kandado ng bato, 200 kilo. Bawat isa ay magbubuhat ng isang kandado ng bato at lalakad. Batay sa layo na nalakad makakakuha ng kaukulang marka. Kung mas malayo ang nalakad, mas mataas ang marka. Pagsusulit simula. Ako na muna. Sige, lakad. 6 na pie. Baba ka na, panoorin mo ako. Magaling. 10 piye. Tanga. Hirap na hirap ako buhatin itong kandado ng bato. Pabayaan ka pa kaya? Pagkatapos ng araw na ito, ang 2 kamay mo ay hindi mo na mapapanatili. Kung mananatili o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. 8 pie, 9 na pie, 10 pie. Shoki. Siya ang pinakamalakas na tao sa angkan soto, di ba? Ang kanyang kakayahan sa mga kabataan ng Verdante ay isa sa pinakamahusay. Labing-4 na talampakan, isang hakbang na lang sa finish line. Magaling. Ayos, kuya. Shauki. Mabigat ang kandado ng bato. Kaya mo yan. Oo.
Ang isang kandado ng bato ay 400 kilo. Siya ay binuhat ang 2 kandado ng bato gamit ang 2 braso at lumakad diretso hanggang sa finish line ng isang hininga. Hindi ko inaasahan itong munting berdante may ganitong mahusay na baguhang manlalaro. Sa ngayon, una, Christian Santos, bakit siya napakalakas? Sana puro lakas lang siya. Ang kanyang kakayahan sa martial arts, kung ganun din kataas. Kung gayon, ang Angkan Soto ay nasa panganib. Palihim akong dinala ng tiyuhin ko sa Samahang Asul na Ulap. Nagpractice ako ng maraming taon. Kung hindi ko kayo dudurugin, siguradong talagang walang kwenta ako. Tulad ng inaasahan, ang ganitong maliit na lugar ng Verdante, masyadong atrasado. sino pa? Wala nang susubok? Meron pa kaming iba sa Angkan Soto. May tao pa. Hindi nyo naman ilalagay ang pag-asa sa maliit na bastos na ito, di ba? Sige na. Natatakot mapahiya? Yung mga bagay na yon, timbang ay 800 kilo. Simula ngayon, isuot sa mga kamay at paa. Matulog, huwag tatanggalin. Nagdadala ng 800 kilo, malapit na sa aking pang-araw-araw. Limitasyon sa paglalakad. Kung dadagdagan pa ng kandado ng bato na 400 kilo, hindi ko alam kung gaano kalayo ang mararating. Bahala na, subukan natin. Tingnan nyo siya maglakad. Ang bagal-bagal niya, parang half-foot na pumasok sa kabaong na matandang iyon. Sabi ko, kayo sa Angkan Soto, hindi naman kayo naniniwala sa walang kwentang ito na kaya niyang gumawa ng himala, di ba? Dahan-dahan, huwag mong hayaang itong malaking bato ay dumagan sa iyo hanggang mamatay ka. Ewan ko ba kung ano iniisip ni Kuya, ipinasok ang walang kwentang ito. Tapos na, ngayon ang mukha ng Angkan Soto ay mapapahiya ng husto. Magaling na alagad, ipakita mo sa kanila ang tunay mong kakayahan. Talagang ang walang kwenta. Hindi ko inaasahan. Minaliit ko talaga siya. Tulad ng sinabi ng master, mahina pa rin ako. Akala ko makakalayo pa, ganyan lang pala. Hindi tama. Ito, 400 jin at 800 jin, 1,200 jin lang. Siyan ay hindi naman siguro ganito lang kalayo ang mararating? Pinalitan ko ang bigat ng iyong pagsasanay at ibinigay sa kanya. Ha? Ang bagay na yon, ang kabuuan ay 5,000 jin. Hindi ba't ginawa ko ito ayon sa limitasyon ng aking alagad? Paano ko malalaman? Ang maliit na 400 jin na kandado ng bato ang siyang nagpatumba sa huling straw ng kamelyo. Ginoong Hua, i-anunsyo na po ang resulta. Sumulong ng 5 talampakan. Huling pwesto. Talaga nga, ang walang kwentang ito, puro kahihiyan lang ang dala sa ating Angkan Soto. Akala ko pa naman ay isang dark horse, hindi inaasahan, ay isang pagong na nasa hulihan. Pinuno ng Angkan Soto, huwag kang panghinaan ng loob. Umuwi ka. Maghanap ka pa ng ilang alila. Dagdagan pa ang tao sa inyo. Pagkalipas ng 20 taon, bibigyan kita ng pagkakataon para makipaglaban muli. Angkan Soto. May pagkakataon pa. Pangalawang item, pagsusuri ng bilis, lahat. Gamitin ang Lightfoot technique sa kahabaan ng seda, lumipad sa kabilang panig. Kung mas maikli ang oras, mas mataas ang ranggo. Pagbilis ako na muna. Magpakita ka ng magaling. Labing 8 segundo magaling.
20 segundo. 22 segundo. Nahulog sa tubig. Bagsak. Ako na. Magaling. 11 segundo. Ayos. Christian Santos 10 segundo unang pwesto. Ay, ang galing talaga. Bakit siya na naman ang una? Itong tao, pangunahin sa lakas bilis una na naman. Sa susunod na laban, baka hindi rin siya magpahuli. Bakit si Christian na naman ang una? Hindi ito ang forte ng anak ko, wala akong pag-asa nung una. Huling isa, Xiaoyan. Kaya mo yan. Ikaw, sa lakas pumalya ka na. Sa bilis, huwag ka nang sumubok para hindi ka mapahiya sa Angkan Soto. Baba ka na, huwag ka nang magpasikat. Hindi na ako pwedeng maging huli ngayon. Walang kwenta, talagang walang kwenta nga. Talaga nga, ang 5,000 gin sa kanya ay medyo mabigat. Wala akong nakitang gurong nanluloko ng estudyante. Bakit hindi niya ito tinatanggal? Di ba ikaw ang nagsabi na kahit matulog ay hindi dapat tanggalin? Itong tangang bata, bakit? Napakatapat naman. Talaga nga. Xiaoyan, nabigo sa pagtalon sa tubig. Paano nagkaroon ng isang walang kwentang tulad mo ang Angkan Soto? Tama, nakakahiya ka talaga. Sa totoo lang, isang walang kwentang tulad mo ay hindi na kailangan pang sumali sa pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, papatayin kita ng sarili kong mga kamay para linisin ang basura ng Angkan Soto. Ang huling laban, ang pinakamahalagang bahagi ng pagsusulit na ito. May pagkakataon pa. Ikatlong round ng pagsusulit. Pagtatanggol sa hamon. Ito Asembleya ang ng pagsusulit ng pinakamahalagang Samahang bahagi Asul na ng Ulap. round na ito, kahit na ang mga hindi maganda ang performance sa unang 2 rounds ay maaari sa round na ito makabawi. Ginoong Halbert, meron akong mungkahi. Dahil ang Samahang Asul na Ulap dito sa Verdante ay isa lang ang tatanggapin na estudyante. Sa tingin ko, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras upang ang mga anak ng mga pamilya sa Verdante sumalang ng paisa-isa. Ang anak ko ang magtatanggol ng pwesto, sabay-sabay niyang matatalo sila para hindi na masayang ang mahalagang oras ninyo. Ang slot na ito, kayo, walang sino man ang makakakuha. Sinong hindi sangayon, lumaban lang kayo. Ang pamilya Joko ay makikipagpalitan ng kuro. Hindi ba ito ang panganay ng pamilya Joe ninyo? Sa mga kabataan ng Verdante, isa sa nangungunang 5 dalubhasa. Paano siya natalo sa isang tira lang? Pasensya na, medyo napalakas ang tama. Hindi sinasadya. Ay siya'y natalo. Sino pa? Sino pa? Paano siya naging ganito kalakas? Pinuno Xiao. Mabilis na mag-utos ng ilang tao na lumaban. Lalo na yung bastard na yon. Sino ba sa Verdante ang hindi nakakaalam? Ikaw, Pinuno Xiao, noong una ay nagpapanggap at nagmamalinis. Matagal mo nang gustong alisin sila ng ina niya, di ba?
Ngayon tama sa pamamagitan ng aking kamay, alisin sila, dapat mo akong pasalamatan. David Santos. Sige, tama na. Sino pa ang lalaban? Sino pa? Tatay. Ako na. Kuya, Christian Santos, ang angkantores ninyo ay sobrang bastos at walang galang. May basehan ang pagiging mayabang. Kung kaya mo. Tara, suntukin mo ako. Narinig ko na sa Angkan Soto kagaling isang henyo na minsan lang sa isang siglo. Bakit napakadali mong talunin? Pinuno Soto. Ito lang? Ki. Ki, Masyadong mahina. Kayong Angkan Soto, gusto nyong umasa sa basurang ito? Para makahabol sa aming Angkantores, hindi ba? Ganito. Kung gayon, papuntahin ninyo ang lahat ng estudyante ng Angkan Soto na sabay-sabay humarap ano sa tingin ninyo. Chi. Sige. May iba pa bang gustong lumaban? Oo nga pala, Xiao Tiangco. Ngayon na dapat mong gawin agad, papasukin ang anak mong bastardo. Pagkatapos nito, wala nang pagkakataon. Kung gayon, ganito na lang. Pagkatapos ngayong araw, ang Angkan Soto ninyo ay magiging nasa ilalim ng aming Angkantores. Ang mga problemang tulad nito sa isang saglit aayusin ko ng malinis. David Santos. Mahigit 20 taon na kaming dalawa ng aking anak sa Angkan Soto. Parang mga daga sa imburnal, kahit sino ay pwedeng yumapak sa amin. Ngunit wala naman kaming ginawang mali. Sa tingin ninyo, kung aalis kami dito, mababago ba ang aming kapalaran na maging mababa? Ang mga problemang tulad nito sa isang saglit aayusin ko ng malinis. Ang pagsusulit bukas sa Samahang Asul na Ulap lamang. Ang tanging pagkakataon upang baguhin ang aming kapalaran. Xiaoyan, talaga bang gusto mong sumabak at mamatay? Sa tingin mo, hindi pa sapat ang kahihiyan ng pamilya natin? Ano ang gagawin niya? Akala niya ba, dahil naghubad siya ng ilang damit, kaya na niyang makipaglaban kay Christian Santos? Ito ay gawa sa meteorite mula sa labas ng langit. Ang isang piraso ay may bigat na 800 Jin. Sino ba talaga siya? Ang lakas. Ang Angkan Soto, Xiaoyan. Bigyan mo ako ng aral. Putang ina mo! Ikaw, bastardo? Karapat dapat ka ba? Sige. Masyadong mabait pa ang alaga ko. Ang sipa niya, binawian niya ng lakas na halos 1 tonelada. Ang alaga natin, hindi naman mukhang taong papatay ng basta-basta. Ito na ba ang tunay niyang lakas? Anak, lumpuhin mo yung maliit na bastard. Huwag bigyan ng kahit anong pag-asa ang Angkan Soto. Medyo naging kampante ako. Pinayagan kong masaktan mo ako, maliit kang babaeng walang hiya.
Pero sa ganyan mong kakayahan, huwag mo nang pangarapin baguhin ang kahiyahiyang buhay mo at ng nanay mo. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Ano naman kung sabihin ko, buong Verdante, sino ba ang hindi nakakaalam na ang inyong angkan Soto ay may ganitong kahiyahiyang bagay? Ang nanay mo ay isang aliping hamak. Para umangat inakit niya ang pinuno para makipagtalik at palihim na isinilang ka bastardang maliit. Kung hindi ito kahiyahiya, ano pa? Nakakadiri isipin. Ano? Nagalit ka? Ngayon ay kukunin ko na ang hamak mong buhay. Kapag nasakop ko na ang angkan Soto, tsaka ko kayo isasama ng nanay mo sa kabilang buhay para magkasama. Sinabi ko na, huwag mong banggitin ang nanay ko. Anak, Siyan, kailan siya? Tatay, itong bunsong kapatid ko ay hindi basta-basta. anak, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Bastardang maliit, lakas ng loob mong saktan ng anak ko. Babayaran mo ng buhay mo. Kung saktan mo ang anak ko, papatayin kita. Matandang gago, wala ka bang hiya? Hindi mo ba matanggap ang pagkatalo? Xiaoyan, mag-ingat. Matandang Xiao, lumayas ka ngayon. Sisirain ko ang batang ito. Si Xiaoyan ay anak ko, hindi mo siya dapat disiplinahin. Sige. Ngayon, ikaw muna ang aking haharapin. Bastardo yan, mag-ingat. Xiaoyan, umiwas ka. Natakot yata ang batang ito. Oo nga, dahil ang matatanda na ang kumilos, ang batang ito mukhang hindi na makalakad dahil sa takot. Mamatay ka. Aba, ang batang ito gusto yata mamatay, nakipagpalitan ng palo sa matatanda. Ito ay paghahanap ng kamatayan. Pinalayas niya si David Santos. Tama ba ang nakikita ko? Ay puta. Ang matandang Santos ay natalo. Ang palong ito, sa tingin ko mahirap itong saluhin. Sino ba talaga siya? Ginoong Halbert, maaari mo na bang ipahayag? Ipinapahayag ko. Ang pagsusulit sa Samahang Asul na Ulap ang nagwagi ay Teka. Tatay. Bati, tagapagtanggol David. Kuya, dumating ka. Tiyo, Kuya, dumating ka na, tiyo. Ngayon, ang Samahang Asul na Ulap ay magsasagawa ng pagsusulit sa pagpili. Ang huling nagwagi ay si Christian Santos. Ginong Halbert, talagang nalilito ka na. Ang ikaw Fantasy 6 na alituntunin ng Samahang Asul na Ulap, naalala mo pa ba? Siyempre naalala ko. Ang ikawan Santos Saxon na alituntunin ay nagsasaad na ang mga walang pangalan o posisyon, ang mga may masamang ugali, pati na ang kanilang mga kamag-anak ay hindi maaring sumali sa Samahang Asul na Ulap. Ang ina ng batang ito, para umangat, ay inakit niya ang pinuno ng Angkan Soto, kaya siya ipinanganak. Kung papasukin mo ang ganong tao sa samahan, kapag nagalit ang punong guro, baka ikaw ay palayasin mula sa Samahang Asul na Ulap. Ito, Kalokohan, pinaparatangan ninyo ang aming alagad ng masamang pinagmulan. Walang hiya. Tagapagtanggol Torres. Alam ng lahat sa Verdante na si Xiaoyan ay anak ko, si Xiao Jiangkuo. Siya ang lehitimong binata ng Angkan Soto. Tungkol naman sa kanyang ina na si Zhonglian, kahit isa siyang alila, siya ay pinakasalan ko sa tamang paraan. May pangalan at posisyon. Ang sinasabi ninyong mababang uri, walang pangalan o posisyon, ay pawang kasinungalingan, puro gawa-gawa. Mabuti, tatanungin kita. Ang alilang iyon na umakit sa iyo at nakipagtalik dahil dito ay naging asawa mo siya para umangat, totoo ba iyon?
Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi mababago ang katotohanan na silang mag-ina ay may mababang pinagmulan. Ang mga taong marurumi, tiyak na hindi maaring pumasok sa samahang asul na ulap. Tagapagtanggol Torres, marami kang sinabing dahilan. Sa tingin ko, ang tunay mong layunin ay protektahan ang iyong angkan Torres. Hindi ako sang-ayon. Lakas ng loob. Ang ibig mong sabihin, ako, ang tagapagtanggol, ay gumagamit ng posisyon para sa pansariling kapakanan? Kahit na ikaw ay mataas na tagapagtanggol ng samahang asul na ulap, hindi mo pwedeng kontrolin ang lahat. Ngayon, napatunayan na nananalo ang anak ko sa laban at nakuha niya ang kwalifikasyon. Ginoong Halbert, umaasa ang Angkan Soto na makahingi ng tulong sa punong guro upang ibigay ang katarungan sa amin. Tumahimik ka. Ano bang katayuan ninyo? Karapat dapat ba kayong harapin ng Panginoon? Batiin si punong nakatatanda. Batiin si punong nakatatanda. Punong nakatatanda. Alagad. Magandang araw, guro. Hindi ko inaasahan na sila ay may ganitong relasyon. Guro. Sila yun, na gumagawa ng gulo dito. Narinig ko lahat ng sinabi ninyo. Kung papayagan natin ang ganitong bastardo na pumasok sa ating samahang asul na ulap, ang ating samahang asul na ulap ay hindi kaya pagtatawanan ng buong martial arts community ng Hilagan at Timugan? Angkan Soto, bakit hindi kayo umalis agad? Sayang. Ang patakaran ay patakaran. Kasalanan yon ng kanyang ina. Ano? Kung hindi siya lihim na ipinanganak ng kanyang ina, wala siya. Punong nakatatanda. Darating din ang Panginoon mamaya. Siya ang pinakaayaw ay ang mga lumalabag sa patakaran. Kung kayo ay mapasama sa kanyang galit, marahil kayo ay mawawalan ng buhay. Umalis na kayo. Umalis. Hindi naman ikaw ang Panginoon. Ano ang karapatan mo para paalisin kami? Dahil ang buhay mo'y hamak, ay mababang uri. Dahil ang aking guro ang tagapamahala ng pagsusulit na ito, gusto mo pang hintayin ang Panginoon? Kahit dumating ang Panginoon, hindi kanya papansinin. Angkan Soto, kung hindi kayo aalis, huwag kayong magalit kung hindi ako magiging magalak. Samahang asul na ulap. Ay ganun lang pala. Lakas ng loob! Paano kayo nangahas na bastusin ang samahang asul na ulap? Alagad. Guro? Tayo ka. Ano? Kayong samahang asul na ulap, aapin nyo ba ang mahina? Sino ba kayo? Ikaw karapat dapat ka bang magtanong? Ang tapang mo. Kaya mong kausapin ang punong nakatatanda namin ng ganyan? Ayaw mo nang mabuhay? Sa tingin ko kayo ang ayaw mabuhay. Tayo ka lang dito. Sino bang magtataboy sa'yo? Ito ang lugar ng pagsusulit ng samahang asul na ulap. Ano ka, makialam ka dito? Ngayon gagawin namin mangialam. Ano ngayon? Nagpro-provoke kayo ang dignidad ng samahang asul na ulap. Isinasaalang-alang na kayo. Ay mga matatanda. Ngayon kunin ninyo ang batang ito at lumayas. Kung hindi, kapag dumating na ang aming pinuno, hindi na kayo makakaalis. Pinuno? Si Fubuy. Kahit siya ang dumating, hindi siya maglalakas loob sa harap namin. Pinapahiya mo ang pinuno? Kuya, Mahina ang lakas mo. Parang kiliti lang sa akin, sakto lang. Halika. Tumayo ka rito sa harap. Ngayon gusto kong makita kung sino ang magtatangkang galawin ka. Sinabi ko na, hindi ka karapat dapat. Matandang lalaki, hindi ka ba kumain? Wala kang lakas manakit. Lakas ng loob ninyong maging kaaway ng samahang asul na ulap. Sawa na ba kayo sa buhay? Niebe sa Agosto. Ayon sa alamat, ang pinuno ng samahang asul na ulap ay mahilig sa malamig, ayaw ng mainit. Pinuno. Dumating na ang pinuno ng samahang asul na ulap. Ang pinuno ng samahang asul na ulap ay dumating. Dumating na ang pinuno. Gusto kong ipaalam sa inyo ang kahihinatnan ng paghamak sa samahang asul na ulap.
Fubuyi, pinuno ng Samahang Asul na Ulap. Pagpupugay sa pinuno. Pinuno! May tao dito na lumalabag sa patakaran. Ginulo ang paligsahan. At sinaktan ang aming tagapagtanggol. Higit pa. Iniinsulto ang pinuno. Ito ay malinaw na kawalan ng respeto sa aming Samahang Asul na Ulap. Mangyaring utusan, hayaang agad kong tipunin ang lahat ng angkan ng Samahang Asul na Ulap at lahat ng alagad ng Samahang Asul na Ulap. Sila ay mamatay ng walang libingan. Pagpupugay sa 3 dakilang guro. Pagpupugay sa 3 dakilang guro. Sumayo kayo. Punong guro. Ikaw? Hindi ka ba nagkakamali? Ito lang ang 3? Mga matatandang walang kwenta. Bakit kailangan kang lumuhod, punong guro? Mga bulag na walang mata. Ang 3 ito, sila ang mga dakilang guro na nagtago 100 taon na ang nakalipas. Ang mga tagapagtatag ng Samahang Asul na Ulap at mga alagad din ng 3 dakilang guro. Lahat ay dahil sa 3 dakilang guro, mga natutunang diskarte, ang Samahang Asul na Ulap ay naging nangungunang samahan sa Timogan. Kahit ang Hilagan, pinakamataas na samahan, Samahang Langitan, ang tagapagtatag, ay alagad din ng 3 dakilang guro. Talagang hindi ninyo nakilala ang isang dakilang tao. Halika at humingi ng tawad. 3 dakilang guro. Ako'y nagkamali ng pagtingin sa inyo, parang aso na mababa ang tingin. Ang alamat ng 3 dakilang guro ay kilala ko na parang kulog sa tenga. Ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makita kayo. Ngayon, si Gaoyu ay pinagpala na makita ang 3 dakilang guro. Ngunit may mga mata na walang paningin. Hindi ko kayo nakilala. Mangyaring 3 dakilang guro. Parusahan ako. Isang maliit na isyu tungkol sa pinagmulan. Ginagawa ninyong malaking bagay. Mga taong may kakarampot na pananaw. Alam ba ninyo na siya ay dumalo sa pagsusulit na ito ay isang karangalan para sa inyo? 3 dakilang guro, hindi na niya kailangan ng anumang pagsusulit. Diretso siyang papasok sa Samahang Asul na Ulap bilang personal kong alagad. Ano ang iniisip ninyo? Fubuyi, wala kang kakayahang turuan siya. Siya ay aming alagad. Ayon sa antas ng pagkakamag-anak, siya ang nakababatang kapatid ng tagapagtatag ng Samahang Asul na Ulap. Ano dapat ang tawag mo sa kanya? Fubuyi ay nagpupugay sa gurong Chuhin. Anong nangyayari? Bigla akong naging tiyuhin guro ng punong guro. Nagpupugay sa dakilang gurong Chuhin. Nagpupugay sa dakilang gurong Chuhin. Ano pang hinihintay mo? Kung hindi mo sila papayagang tumayo, mananatili silang nakaluhod. Huwag kayong masyadong formal. Bilisan mo. Tayo na, tayo na. Salamat, tiyuhin. Ang Angkantores. Ang inyong mga kasalanan ay hindi lang iyan. Dinala mo ng lihim si Christian Santos sa Samahang Asul na Ulap upang magsanay. Akala mo ba'y hindi malalaman ng lahat? Nilabag mo ang mga alituntunin ng samahan. Ininsulto mo ang iyong tiyuhin. Wala kang paggalang sa mga tagapagtatag. Alinman sa mga krimeng ito ay sapat na upang ikaw ay mamatay. Ang lahat ng marka ng Angkantores sa pagsusulit ay kanselado. Mula ngayon, ang mga miyembro ng Angkantores ay hindi na maaaring sumali sa pagsusulit ng Samahang Asul na Ulap, Tang Wanli. Ay itataboy mula sa Samahang Asul na Ulap. At saka ang Angkantores ay itataboy mula sa Verdante. Punong guro, nakikiusap ako sa inyo, maawa kayo at patawarin kami. Bigyan nyo kami ng isang pagkakataon po. Tiyo! Tatay! Punong guro, huwag po, punong guro. Pakiusap, bigyan nyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Gaoyu. Dahil marami kang taong naglingkod sa Samahang Asul na Ulap, maaari kang patawarin at hindi patayin. Bumalik ka muna sa samahan upang humarap sa parusa. Kakansilahin ang lahat ng iyong kasanayan sa martial arts. Pagkatapos, itataboy ka mula sa Samahang Asul na Ulap. Punong guro, hindi mo maaaring bawiin ang aking kakayahan. Kung gayon ang henyong nagtulak pabalik ng bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan ay malapit ng matagpuan ni Gaoyu. Gaoyu ay nais pang maglingkod sa punong guro. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan. Henyo. Anong henyo? Kahapon may isang taong nagtulak sa bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan ng Samahang Asul na Ulap ng 6 na metro.
Ang ganitong talento ay talagang walang katulad sa kasaysayan. Ang tatlong tagapagtatag ay makapangyarihan at may malawak na kakayahan. Alam ba ninyo kung sino ang taong ito? 6 na metro ang layo. Natatandaan ko ang tagapagtatag ng Samahang Asul na Ulap noong una ay 3 metro lamang ang naitulak, di ba? Tama, ang kanyang talento ay mas mataas pa kaysa sa tagapagtatag. Kung siya ay maaaring mapasok sa Samahang Asul na Ulap sa lalong madaling panahon, ang labanan sa multuhan sa pagitan ng Hilagan at Timogan. Ang ating Timogan ay magkakaroon ng mas malaking tsansa na manalo. Tungkol sa bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan na iyong binanggit, iyon ba ang inilagay sa plaza kahapon? Oo, Baka alam ko na kung sino yon. Alam ng tiyuhin kung sino. alam ni Tio kung sino. Nasaan ang bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan? Tio, ang malaking bato dapat ay huling pagsusuri iyon. Ginagamit para subukan ang likas na kakayahan. Sasamahan kita. Bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan. Hindi pa ako nakakita ng bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan. Hoy, Ang mga nakapasa sa pagsusuri ng Samahang Asul na Ulap sa Kalang, karapat dapat makita ang bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan. Siyempre hindi mo pa nakita. ito na ang bato para sa pagsusuri sa pamamagitan lamang ng lakas. Hindi mo ito maigagalaw kahit kaunti. Ang mga may napakataas na likas na kakayahan sa martial arts sa Kalang kayang itaboy ito. Talaga nga, iyon ang malaking bato na itinaboy ko. Tio, alam ba ninyo kung sino ang nagtaboy sa bato ng 6 na metro? Sino yon? Wow, Mahigit 10 metro. Anong uri ng talento ito? mahigit 100 taon na makatulak ng 1 metro ay isang henyo sa martial arts na isa sa 10,000. Gurong Tiyuhin, nakatulak ng mahigit 10 metro. Kahapon, dumaan ako sa plaza at natulak ko ang malaking batong ito. Hindi ko alam na ito ay, bato para sa pagsusuri ng likas na kakayahan. Ang henyo na hinahanap ko ay kayo pala, Gurong Tiyuhin. Kuya, kahapon buong araw tayong naghahanap. Hindi natin inaasahan na nasa malayo, pero nasa harapan lang pala. Oo nga, hindi ko inaasahan na si Yan pala. Punong guro, ang pagsusuri ngayon hindi lamang nakita ang maalamat na 3 dakilang guro, nakakuha pa ng tulad ni Gurong Tiyuhin, isang henyo sa martial arts. Talagang dobleng saya. Mga kaibigan, tapos na ang pagsusuri. Malinaw na ang resulta. Meron bang pagtatalo? Wala. Kung ganoon, ipinapahayag ko na ang 10 taong pagsusuri ng Samahang Asul na Ulap ay matagumpay na natapos. Ang susunod na pagtanggap ng estudyante ay magbubukas pagkatapos ng 10 taon. Maghanda kayong lahat. Opo. Gurong Tiyuhin, gusto mo bang sumama sa akin sa Samahang Asul na Ulap para magsanay? Sumali ako sa pagsusuri para lang patunayan ang sarili ko. Hindi ko naman intensyon na pumunta sa Samahang Asul na Ulap. Tanggapin mo, Samahang Asul na Ulap ay mayroon ng kailangan mo. Gusto ko ayusin muna ang aking ina bago pumunta sa Samahang Asul na Ulap. Sige, mananatili ako ng ilang araw sa Verdante. Saka tayo sasama sa tiyuhin sa Samahang Asul na Ulap. Oo. Umuwi na tayo. Oo, tara na. Tara na. Nanay, nagtagumpay ako. Mabuting anak. Magaling. Nasaan ang guro? Tara na, nanay. Sige. Sulok ng liwasan.
anak ng demonyo. Winasak mo ang Angkantores. Balang araw gagantihan kita ng 100 beses. Kuya, ang anak ng demonyong ito ang dahilan ng pagpapaalis sa iyo sa Samahang Asul na Ulap at tuluyan na ring nagkawatak-watak ang Angkantores. Hindi pwedeng ganito na lang. Kung saan hindi ako gusto, may iba namang tatanggap sa akin. Ang Samahang Asul na Ulap ay makapangyarihan sa Timogan. Pero hindi pa umaabot ang kanilang impluensya sa Hilagan. Pumunta tayo sa Hilagan at sumapi sa kaaway ng Samahang Asul na Ulap. Sa madaling panahon, pagsisisihan nila ito. Ciao yan. Sisirain ko rin ang pamilya mo. Christian Santos. Sa bulwagan ng Samahang Langitan, punong-puno. Punong-puno ng Samahang Langitan, si Kong Sheng. Tangwan Li, tagapagtanggol, tang dati pa kitang inaanyayahan sa Hilagan, ayaw mong pumunta. Ngayon, Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Punong-puno Kong. Dati inanyayahan mo akong sumali sa Samahang Langitan. Pasensya na, hindi ko naisip noon. At hindi agad pumayag. Ngayon malinaw na sa akin, desidido akong talikuran ang dilim at lumapit sa liwanag. Susunod ako sa iyo, punong-puno Kong. At para sa iyo, nagdala ako ng impormasyon tungkol sa Samahang Asul na Ulap. Mabuti. Mabuti. Sa iyong pagsali, malalaman ko na ang lahat ng sikreto ng mga sining pandigma ng Samahang Asul na Ulap at kasama ang aming lihim na sandata ng Samahang Langitan. Ang labanan sa multuhan pagkaraan ng kalahating buwan. Sigurado na tayong mananalo, di ba? Sa labanang ito, may isang taong dapat bantayan. Ang taong yon ay si Xiaoyan. Paano mo siya natagpuan? Nasaan siya? Punong-puno, ang taong ito ay si Zhonglian. Nasa Angkan Soto, sa Verdante siya. Hindi siya Zhonglian, siya ang aking anak na babae. Kong Lian. Punong-puno, 20 taon na ang nakalipas. Tumakas siya mula rito. Hindi ko inakala na siya ay nasa Verdante sa Timogan. Baka nagkakamali ka ng pagkakakilanlan. Siya ay isang alila lamang ng Angkan Soto. Magkakamali ka ba sa iyong anak na lalaki? Ngayon, dalhin mo ako sa kanya. Ako mismo ang huhuli sa kanya. Punong-puno, ang anak mo sa Angkan Soto ay naghihirap ng husto. Sila sa Angkan Soto. Ginagawa siyang katulong, hindi siya lumalaban kapag sinasaktan, hindi sumasagot kapag sinasaway, nabubuhay siyang masahol pa sa hayop. Sa huli, napilitan siyang magsilang ng isang anak na lalaki para sa pinuno ng Angkan Soto. Papatayin ko ang Angkan Soto. Mabut. Dadalhin kita agad sa Verdante upang lipulin ang buong Angkan Soto. Bulwagan ng Angkan Soto. Umupo na po kayo. Umupo kayo. Maupo na po tayo. Ay, sige. Yun. Xiaoyan. Ngayon, kumain tayo ng sama-samang pagkain. Una, para batiin ka. Pangalawa, ang iyong tiyuhin at si Kuya Ting ay hihingi ng tawad sa'yo. Halika. Xiaoyan, binabati kita. Nung una, talagang mali ang ginawa ng iyong tiyuhin. Ngayon sila tiyuhin ay taimtim na humihingi ng tawad. Tingnan mo. Uminom tayo ng isang baso. Halika. Halika. May isang bagay na nagpahirap sa akin ng mahigit 20 taon. At sa iyong ina ay napahiya ng mahigit 20 taon. Dito, gusto kong linawin.
Sino ka? Ano ang pakay mo? Tingnan ang damit na ito. Mukhang hindi taga-Timogan. Pinuno, hindi namin alam kung sino sila. Pumasok sila at pumatay ng walang sabi-sabi. Hindi namin alam kung sinong mataas na tao. Paano ka namin nagalit ng Angkan Soto? Samahang Langitan? Zane Perez? Zane Perez. Casey Cruz? Casey Cruz. Samahang Langitan, unang samahan sa Hilagan. Kuya, ang lakas ng Samahang Langitan at Samahang Asul na Ulap ay magkatapat. Isuko ang binibini at iiwan ko kayong buo ang katawan. Binibini? Ang binibini ng Samahang Langitan ay paano napunta sa Angkan Soto? Nagpapanggap ka lang, di ba? Kaya ngayon magwawala na talaga ako. Mga Ginoo, sino ba talaga ang hinahanap ninyo? Mangyaring sabihin ng malinaw, hindi namin kayo kilala, ang binibini ng Samahang Langitan. Nasaan si Inay? Sa ngayon, mamamatay kayong lahat. Wala nang kailangan pang itanong. Lusob. Tinger. Mga walang kwenta. Sumusugod kayo ng walang paliwanag, masyado na kayong mapang-api. Masyado na kayong mapangapi. Ang aming binibini sa Angkan Soto ay tiniis ang labis na kahihiyan, hindi makatao ang kanyang naging buhay. Ganito lang, ang ginagawa namin ay pagbawi lang ng interes para sa kanya. Sino ba talaga ang inyong binibini? Kailan namin siya inapi? Ang ginawa ninyo, alam ninyo sa inyong sarili. Mamatay kayo! Kuya Itay, Ikaw ang dumungis sa binibini at pinaanak mo siya ng isang bastardo, di ba? Sabihin mo, saan mo itinago ang munting bastardo? Ibigay mo ang munting bastardo para magkasama kayo ng anak mo sa ilalim ng lupa. Ayaw mong sabihin? May ganito palang malakas sa Angkan Soto. Sino ka? Xiaoyan. May interesante ka. Ano ba ang hinahanap ninyo? Ang panganay na anak ng Samahang Langitan? Hindi namin siya kilala. Hindi kayo malugod sa Angkan Soto. Umalis na kayo. Ang yabang mo. Mamatay ka na! Akala ko may kaya ka pa naman pero isa ka ring walang kwentang mahina. Pakitang tao lang. Hindi ka ba kumain? Yan. kahit si Xiaoyan ay hindi nila katapat. Masyadong mahina ang mga angkan sa Timogan. Ganyan ba talaga sila kahina sa mga nagdaang taon? Kaya naman kayo laging talo sa amin sa Hilagan. Hop, may pagkatao ka. Sige, ulitin natin. Xiaoyan! Tama na. Punong-puno binabati ka namin.
ang pinuno ng Samahang Langitan. Tinawag ko kayo para pumatay ng tao. Hindi para maglaro. Xiaoyan, ngayon ang araw ng kamatayan ng Angkan Soto, gagawin kitang malaman ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin dahil sa iyo wala nang natira sa Angkan Torres. Ngayon dumating ang pinuno para lipulin ang buong Angkan Soto. Kayo ay taga-Timogan. At nagtaksil kayo sa pamamagitan ng pagsama sa Hilagan. Taksil. Ikaw ang anak ng Angkan Soto na inapi ang aking anak at ipinanganak ang bastardong iyan. Ano? Ang anak kong si Kung Lian. Sandali. Ngayon ay Chung Lian. Dati siyang isang magandang babae, aking prinsesa, ngunit siya. Bakit siya naging alila sa Angkan Soto? Ang anak ko sa inyong angkan ay tiniis ang maraming kahihiyan, inapi ng inyong pinuno at ipinanganak ang bastardong ito. Ang nanay ko ay anak mo. Tumahimik ka, bastardo, hindi mo siya karapat-dapat tawagin. Xiaoyan, isang araw bastardo habang buhay. Ngayon ang pinuno ay titiyakin na wala nang matitira sa inyo, na ang Angkan Soto ay lubusang malipol. Maruming bagay, papatayin muna kita. Xiaoyan, Xiaoyan, Nagtataglay ka pala ng ganyang kakayahan. Ina, ikaw. Matagal na, ama. Talaga namang anak kita. Maraming taon na ang lumipas. Ang galing mo pa rin sa martial arts. Talaga namang tatay kita. Mahigit 20 taon tayong hindi nagkita. Ang sama pa rin ng iyong puso. Sama ng puso ko? Itong mga hayop na yan sa Angkan Soto, hindi pa ba sapat ang pang-aapi nila sa'yo? Pinilit ka pa nilang manganak ng bastardong ito. Ngayon ipaghihiganti kita ng iyong ama. Wala akong galit dito. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin. Ang mang-insulto sa anak ko dapat mamatay. Walang makakatakas. Kung gusto mo silang galawin, dadaan ka muna sa akin. Mahigit 20 taon na. Mag-ama tayo, nag-aaway agad. Ngunit hindi ko kayang saktan ka. Ganito na lang. Sumama ka sa akin, samahan mo akong dumalo sa laban sa multuhan pagkaraan ng kalahating buwan. Tulungan mo akong pag-isahin ang Hilaga at Timog na martial world. Maaari kong isipin na hindi sila patayin. Bakit ako umalis sa'yo noon? Dahil wala kang pagmamahal sa akin bilang anak. Ginagamit mo lang ako para lipulin ang mga kalaban mo, para maging kasangkapan sa iyong tagumpay. Ayoko nang maulit ang mga araw na yon. Gusto ko lang ng normal na buhay. Ikaw ay anak ni Kung Sheng. Hindi ka nakalaan sa ordinaryong buhay. Sa mundong ito, bukod sa kapangyarihan, ano pa ang magbibigay sa atin ng kapayapaan? Sa ilang taon, ikaw ang magiging pinuno ng Samahang Langitan. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Wala akong pakialam. Mula nung umalis ako sa Samahang Langitan, nagpasya akong magtago ng pagkatao at hindi na muling lalaban. Ngayon, lalo na hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na. Huwag mo akong sisihin kung gagamitin ko ang tunay kong lakas. Mahal kong anak, ang lahat ng iyong kasanayan sa martial arts ay itinuro ko sa iyo. Paano mo ako matatalo? Palayain mo ang aking ina. Bastardo, bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tingnan mo siya. Kung hindi, wala nang pagkakataon. Teka muna. Noong mga panahong iyon, ako ay lasing noon. Nagkataon lang na nakipagtalik ako kay Zhonglian. Lahat ay kasalanan ko. Ako na lang ang harapin mo. Ang iba ay walang kasalanan. Ano ang sinabi mo?
Sa mga nakaraang taon, ang mga chismis tungkol sa iyong ina ay pawang kasinungalingan. Ginawa ko iyon para lang protektahan ang aking sariling reputasyon. Kaya hindi ko kayo ipinagtanggol. Sa mga nagdaang taon, pinahirapan ko kayo ng iyong ina. Kaya dapat kang mamatay. Pero ikaw, bastardo, mas dapat kang mamatay. Kung Sheng, ang kapal ng mukha mo. Fubuyi, gusto mong protektahan sila? Kung Sheng, sa hilagan, nanlalait ka at nang-aapi, okay lang. Pero ang Timogan ay hindi lugar para sa iyong pagpapakalait. Si Xiaoyan ay miyembro ng Samahang Asul na Ulap. Kung gagalawin mo siya, iyon ay digmaan laban sa Samahang Asul na Ulap. Ang ganitong klaseng bastardo ay pwedeng pumasok sa Samahang Asul na Ulap. Mukhang ang Samahang Asul na Ulap ay bumababa na. Paano ang Samahang Asul na Ulap? Wala kang karapatang pumuna. Tangwanli, palayain mo siya. Ako ay miyembro na ng Samahang Langitan. Ano ang karapatan mong mag-utos sa akin? Ano ang gusto mo para pakawalan siya? Dumating na ang matandang ito. Mukhang ngayon hindi ko magagalaw ang Angkan Soto. Dahil gusto mo siyang protektahan, sige. Sa loob ng kalahating buwan, ang labanan sa multuhan. Magdagdag tayo ng taya. Kung mananalo ako, ang Samahang Asul na Ulap ay aalis sa Verdante. Lahat ng martial arts sa Timogan ay ibibigay sa akin upang pamahalaan. At saka, ibibigay ninyo sa akin ang mga basura ng Angkan Soto. Ibigay sa akin, at ako ang bahala sa kanila. Gusto mong sakupin ang iba pang mga probinsya ng Timogan, ang laki ng iyong bibig, kung matalo ang Samahang Langitan? Kayo ang bahala. Guro, ang lakas ni Kong Sheng ay hindi mababa sa akin. Kung gusto niyang umalis, hindi natin siya mapipigilan. Kung matalo ka, bigyan mo ng kalayaan ang aking ina. Ikaw, munting halimaw. Kung ganyan lang ang kakayahan mo, sa panaginip mo lang yan na mananalo ka. Hindi mo pa alam, di ba? Ang labanan sa multuhan nitong mga nakaraang dekada, ang bilang ng panalo ng Timogan ay bilang lang sa kamay. Panaginip mo yan, di ba? Sa araw ng laban, kung kaya mong tumanggap ng isang tama ko, ibig sabihin talo ako. Panginoong Fu, sa araw ng laban, mas mabuti kung dadalhin mo ang mga basura ng Angkan Soto lahat sila. Ako mismo ang magpapatay sa kanila. Umalis na! Nanay! Yanir! Nanay! Ang dalawang alagad na ito ng Samahang Langitan, hindi pa sila ang pinakamalakas. Pero ganyan na sila kagaling. Ang laban pagkalipas ng kalahating buwan, ano ang gagawin natin? Bakit ang hina ko? Tio, nais kang makita ng tatlong patriarka. Ang paligsahan sa pagitan ng Hilagan at Timogan ay napakahalaga. Uuwi muna ako sa aming samahan para maghanda ng maaga. Tio, maaari kang pumunta anumang oras sa Samahang Asul na Ulap. Lahat ng mga mapagkukunan sa loob ng samahan ay nasa iyo, Tio. Paalam, pinuno. Ay. Ngayon, nakakita ka na ba ng tunay na malakas? Oh. Guro, bakit sila napakalakas? Ang lakas ng Samahang Langitan ay katumbas ng Samahang Asul na Ulap. Nitong mga nakaraang taon, hindi alam kung saan nila natutunan ang maraming kakaibang daya at gumawa ng maraming masasamang gamot. Maaaring mabilis na mapataas ang lakas sa maikling panahon. Ngayon, kailangan lang naganap na magising ang iyong katawan ng Diyos ng Digma para labanan ng Samahang Langitan. Katawan ng Diyos ng Digma? Ikaw lang ang may katawan ng Diyos ng Digma, saka mo mararanasan ang tunay na pagbabago at maging isang pandaigdigang master. Sa Samahang Asul na Ulap, mayroong lugar na tinatawag na Lawakan. Kung makakapasa ka sa pagsubok ng Lawakan, ganap na magigising ang iyong katawan ng Diyos ng Digma. Upang manalo sa laban ng Hilagan at Timog, ito ang pinakamabilis na paraan. Naiintindihan ko, bukas pupunta ako sa Samahang Asul na Ulap. Ikaw ang tiyuhin guro ng lahat sa Samahang Asul na Ulap. Pagdating mo, kung gusto mong gamitin ang anuman sa Samahang Asul na Ulap, huwag kang mahiya. Opo. Xiaoyan, kailangan mong i-activate ang katawan ng Diyos ng Digma
Para kang isang isdang nagiging dragon, lumilipad sa siyam na langit. Ang mga pagsubok na ito, kailangan mong magtiyaga. Kinabukasan. Pare, hindi basta-basta pwedeng umupo dito. Bakit? Ang mga bagong estudyanteng nag-enroll ngayon, 2 lang naman, di ba? Ako si Willard Mendoza, galing sa pamilyang Mendoza ng Ilogan. Nandito ang pangalan mo. Ako si Luca Ramos, galing sa pamilyang Ramos ng Malamigan. Nandito rin ang pangalan mo. Ikaw naman, sino ka? Ako si Xiaoyan. Ikaw? Ikaw ay? Xiaoyan, galing sa Verdante. Anong problema? Tumayo ka na dali! Kapag pumasok sila mamaya at makita kang nakaupo patyak na parurusahan kanila, baka madamay pa tayo. Oo nga. Maligayang pagdating, pinuno. Kagalang-galang na guro. Maligayang pagbabalik. Tumayo kayong lahat. Salamat po, kagalang-galang na guro. Puno, ang samahang asul na ulap ba ay may isang lawakan? Ang lawakan na ito ay nasa bunganga ng bulkan. Ito ang apoy sa ilalim ng lupa na hindi namamatay sa loob ng 1,000 taon, na nabuo sa pamamagitan ng patuloy na pag-init ng tubig ng pool sa loob ng maraming taon. Tulungan mo akong maghanda. Gusto kong bumaba sa lawakan. Ang lawakan na ito ay lubhang mapanganib. Kahit ang bakal ay matutunaw sa tubig ng pool na ito, mag-ingat ng labis. Lawakan. Ang apoy sa ilalim ng lupa ng lawakan na ito ay hindi namamatay sa loob ng 1,000 taon. Dapat kang mag-ingat ng mabuti. Basta't mailigtas ko ang aking ina. Ano ang sakit na ito? Pagkatapos ng 10 araw. Malapit nang magsimula ang labanan ng Timog at Hilagan. Hindi ko alam kung kailan makakalabas siguro sa kanyang pag-iisa. Ito ay ang tunay na anyo ng katawan ng Diyos ng Digma. Anyo ng Diyos ng Digma. Atakihin mo ako ng buong lakas. Natatakot ako na siguro ay gumamit ng kulang sa 30% ng kanyang lakas. Tara, pumunta tayo sa labanan ng Timog at Hilagan. Mga kasama, kami ng Samahang Asul na ulap bilang kinatawan ng Timogan. Ilang beses na kaming natalo sa Samahang Langitan ng Hilagan kung matatalo pa kami. Mawalan ng muka ay maliit na bagay lang. Ang banta sa samahan ang malaking bagay. Bukas dapat manalo, hindi matalo. Paniguradong panalo. Umasa ako na ikaw ay wawakasan ang pagtatalo ng Timogan at Hilagan sa pagitan ng mga samahan. Naiintindihan ko. Mga kasama, tara na. Bulwagang Samahang Langitan, pagkatapos manalo sa laban bukas, lahat ng miyembro ng Angkan Soto ibibigay ko sa inyo upang patayin. Anak, bukas gusto kong makita mo ng sarili mong mga mata ang pagpatay sa mga miyembro ng Angkan Soto. Lalo na si Xiaoyan, yang bastardong yan. Mas mabuting sumunod ka na lang at sumama sa akin upang pag-isahin ang Timogan at Hilagan. Wala kang pagkakataon. Si Xiaoyan ay apo mo sa anak. Ang kanyang pagiging buhay ay isang kahihiyan sa akin. Hindi siya karapat-dapat maging apo ko.
Yusuf Jimenez, alagad ng Samahang Langitan. Ito ay ang pinakabagong gamot na binuo ko. Ito ay makapagpapataas ng inyong kakayahan 10 beses sa maikling panahon. Ang puno ay nag-aatubili na gamitin ito. Inilaan niya ito para sa inyo. Sige, subukan ninyo. Ang sarap. Ako na. Bukas ay may magandang palabas. Fu Manchu. Hindi ba sinabi ko sa iyo na dalhin ang mga basurang iyon mula sa Angkan Soto? Bakit? Natatakot ka bang mamatay na parang duwag, nagtatago sa paligan at hindi na lumalabas? Hindi pa nagsisimula ang laban. Bakit ka nag-aalala? Ito? Kailangan pa bang lumaban? Narinig ko na ang munting bastos na ito ay miyembro na ng Samahang Asul na Ulap. Ang nakatatandang guro. Siya ay kayang maging ganyang posisyon? Kung matatalo natin ang kanyang Zain Perez at Casey Cruz, hindi ba iyon ay magiging inyong ninuno? Dalawang linggo ang nakalipas, gumamit lang ako ng 30% ng aking lakas. At pinalo ko ang munting bastos na ito nang hindi niya alam kung saan siya lumingon. Ang ganitong uri ng tao ay maaring maging nakatatandang guro ng Samahang Asul na Ulap. Kung ano-anong mga walang kwenta ay maaaring umupo sa ganyang posisyon, sa tingin ko ang Samahang Asul na Ulap ay patapos na. Yan. Bago magsimula ang laban, magdadagdag pa ako ng isang kondisyon. Kaya mo bang sumang-ayon? Yang kakayahan mong pang-etsa-etsa lang. Nakakapagdagdag ka pa ng kondisyon? Sa laban na ito, kung sino ang matalo, siya ang mag-disband ng samahan. Wala nang pagkakabahabahagi sa Hilaga at Timog mula ngayon. Punong Fu, iyan din ba ang ibig mong sabihin? Ang pagkakabahagi ng Hilagan at Timog, hindi ba dahil sa pag-aaway ng dalawa nating samahan? Ngayon, sisirain natin ang hadlang na yan. Ang ibig ng pangalawang guro ay ang ibig ng Samahang Asul na Ulap. Sige. Kayo ang may gusto nito. Simula ngayon, gagawin kong mawala ang Samahang Asul na Ulap. Laban. Talo na. Noong huli kitang tinalo, 3% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ngayon, sapat na ang 1%. Para sa'yo? Hindi na kailangan ng pangalawang guro. Ako na. Palagi mong binabanggit ang pangalawang guro. Alam mo ba kung gaano ko hinampas yang walang kwentang yan? Para siyang umiikot na laruan. Tuwing hahampasin ko siya, umiikot siya ng walang tigil. Walang kwenta. Anak ng Soto. Halika na at kumain ka ng suntok. May kakaiba. Ang lakas ni Zane Perez ay 10 beses na mas mataas kaysa dati. Ang mga labi niya ay itim at namumula ang ugat sa noo. Para bang iniksyonan ng pampalakas na gamot. Sa maikling panahon, lumalakas sila. Sila nga, iba ang itsura kumpara nung huli. Buti pa, anak ng Angkan Soto. Tulad ng iba sa Angkan Soto, sa oras ng problema, tanging pagtatago lang ang alam. Hualyang, subukan mo munang alamin ang kanilang galaw. Hualyang, subukan muna ang kanilang galaw. Oo. Ako ang makikipaglaban sa'yo. Matanda. Edad mo na.
Nagpapakita ka pa ng kahihiyan? Tama na ang daldal, laban na. Yes! Matandang huwa. Kong Sheng, gusto mo bang pumatay? Sa ring, ang tadhana ang magsasabi. Papuntahin mo ang bastos na yan dito. Ako mismo ang papatay sa kanya. Maililigtas ko ang lahat. Patayin siya. Salamat, Pinuno. Pinuno, sunod ako. Kakaiba sila ngayon. Laking 10 beses ang lakas nila. Kung sasabak kayo muli, mamamatay lang kayo ng walang kabuluhan. Ako ang makikipaglaban sa'yo. Ang pinuno ng Samahang Asul na Ulap ang personal na sasabak. Hamon sa aming Samahang Langitan, isang maliit na alagad. Sino ang maniniwala niyan? Zane Perez, sikat ka na ngayon. Napilitan ang pinuno ng Samahang Asul na Ulap na personal kang kalabanin. Huwag mo siyang hayaang matalo ng sobra. Bigyan mo ng respeto ang nakatatanda. Pinuno Fu. Ako sa Samahang Langitan, hindi man lang itinuturing na makabuluhan. At ikaw pa ang makakalaban ko? Sabihin mo kung manalo ako, ang mukha ng inyong Samahang Asul na Ulap. Saan ilalagay? Halika! Halika na. Kakaiba sila ngayon. Isang munting tagapagtanggol, parehas lang pala ang lakas niya sa punong pulo. Ano bang ginamit ninyong paraan? Sino bang gustong makipagtabla sa iyo? Zane Perez, gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Ang dakilang punong-pulo ng Samahang Asul na Ulap. Ganun lang pala. Sige. Hindi na kita paglalaruan. Punong-pulo. Zane Perez, bakit ganyan ka? Pinalo mo ang isang punong pulo ng ganito. Paano na ang iba? Hindi na sila makahaharap sa tao. Natakot na yata ang iba, di ba? Pasensya na, punong-pulong Fu. Kasalanan ko at hindi ako nagpigil. Na ganito kita pinalo. Huwag kang masyadong mayabang, hindi pa gumagalaw ang guro ng guro. Mga walang kwenta. Ang punong-pulo ninyo, hindi kayang pantayan ang lakas ko. Itong batang isinumpa, talunan ko rin siya. Sa tingin ko, kayo. Sumuko na lang kayo. Simula ngayon, buwagin na ang Samahang Asul na Ulap ng Samahang Langitan. Pag-isahin ang hilagan at timog na rehiyon. Ang dakilang punong pulo, kahit isang alagad ng Samahang Langitan, hindi mo kayang talunin. Sa tingin ko kayo, mga walang kwentang duwag, sumuko na kayo ng maayos. Punong pulo, ano ang gagawin natin? Matatalo na ba tayo? Ikaw isinumpang bata. Sumuko na ang punong-pulo ninyo? At gusto mo pang lumaban para mamatay? Subukan ko ang lakas mo. Tikman ko nga ang galing mo. Xiaoyan, nakalimutan mo na ba kung paano ka pinalo ni Zane Perez noon? Pinalo ka parang pinaikot na trumpo. 2 linggo tayong hindi nagkita. At ang galing mo ay hindi umunlad. Pero ang galing mo sa pagbibiro ay tumaas ng husto. Huwag mo nang sabihing matatalo mo ako kung makakatagal ka man sa isang galaw ko. Ako na ang talo. Punong guro at lolo guro, kaya ba nila silang dalawa? Zane, tapusin mo na siya sa isang galaw. Yan, ingat ka. Tumahimik ka. Ipapanood ko sa iyo kung paano papatayin ni Zane ang maliit na sinta na ito. Ikaw, imposible.
Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ito? Paano ito mangyayari? Munting bastos. 2 linggo tayong hindi nagkita. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang bilis ng paglago mo, Fubuyi. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Imposibleng ganito siya kabilis. Lolo Kong, huwag ka munang magtaka. May mas ikagugulat ka pa mamaya. Lakasan mo ang loob mo, subukan. Malalaman mo. Nanalo ka lang ng swerte laban kay Zan Perez at nangahas ka pang hamunin ng Panginoon. Naalala ko sinabi mo, kung kaya kong sumalo ng isang hampas mo, panalo na ako. Tama, ang sinabing yan hanggang ngayon, epektibo pa rin. Sige. Ngayon ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo. Kung kaya mong sumalo ng isang hampas ko, talo ako. Kayabangan, mamatay ka. Ikaw? Ang katawan ng Diyos ng digma ay tunay na hindi biro. Hindi ko alam kung ilang porsyento ng iyong kapangyarihan ang ginamit mo. Isang hampas. Talo ka. Ikaw itong maliit na bastardo, ang lakas ko ay tumaas ng 10 beses. Imposible ito, imposible. Itong maliit na demonyo. Paano naging ganito siya kalakas? Ang kanyang lakas ang ipinakita lang ay maliit na bahagi. Sa isang galaw, tinalo si Casey Cruz. Ito ay maliit na bahagi lang. Baka. Meron pala siya ang maalamat na katawan ng Diyos ng digma. Sa kalahating buwan ay nagawa ang ganoong tagumpay. Dapat sabihin ikaw rin ay isang henyo, ngunit sayang ako ay pumapatay ng mga henyo. Binansagan akong salot ng mga general. Matandang demonyo inaapi ang bata. Wala ka bang hiya? Punong guro sa salakay niya ang matandang tiyuhin. Ang Panginoon ay gumalaw. Ang maliit na demonyong ito ay tiyak na mamamatay. Bakit mo gustong mamatay ako? Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko si Xiao Tian Kuo na hayop na iyon ang ginawa niya sa anak kong babae. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan, ibigay mo na ang buhay mo. Wala nang satchat, mamatay ka na. Kaunti lang ang makakalaban ko ng ganito karaming galaw. Pero dito na ang huli mo. Itim na antas ng pagoda. Ito ay isang masamang mahika mula sa timog. Natutunan niya ito. Tatay. Para maging malakas ka, talagang wala ka ng pakialam? Ay naku! Guro, mapanganib. Bastardo. Oras na para matapos ito. Yan, mag-ingat. Guro. Itong maliit na peste. Siya patay na siya. Mali. Tingin. Ito. Anong nangyayari? Sa wakas, darating na ba? Isa pa?
katawan ng Diyos ng digma. Sabi nila, isang pambihirang pagkatapos magising ang katawan ng Diyos ng digma, saka lang ito mangyayari. Pag-aari ng Diyos ng digma, walang kalaban-laban. Bakit ito lumilitaw sa katawan mo, bastos na bata? Ang huling may katawan ng Diyos ng digma ay noong 300 taon pa. Ngayon, hindi ko inaasahan, muling nagpakita. Gawin mo na ang iyong galaw. Sige. Ngayon subukan ko ang lakas ng iyong katawan ng Diyos ng digma. Ang bilis. Ikaw ang mabagal. Ito ba ang tunay na lakas ng iyong tiyuhin? Pinilit mo ako. Tatay, Xiaoyan, ingat! Tapos na. Xiaoyan. Xiaoyan. Hindi mo siya pwedeng patayin. Siya ang lolo mo. Gusto mo pa bang lumaban? Ako si Kong Sheng. Inaakala ko na walang makakatalo sa akin sa buong mundo. Hindi ko inaasahang matatalo ako sa iyo. Nanalo ka. May iba pa bang gustong lumaban? Leche itong maliit na halimaw. Kung walang may lakas ng loob na sumabak, ang laban na ito, mananalo ang samahang asul na ulap. Huwag kalimutan, may isa ka pang kailangang gawin. Samahang langitan. Simula ngayon, magwawakas na. Mula sa sandaling ito, ang mundo ng martial arts. Wala nang paghahati sa hilaga at timog. Tapos na. Nanalo tayo. Yanner. Nanay. Uuwi na tayo. Tara. Dapat ang susunod na pinuno ng samahang langitan ay ako. Ngayon, nasira na lahat. Si Xiaoyan na demonyong bata talagang marunong manira ng tao. Bukod sa pinagwatak-watak ang Cantores, ngayon pinapawalang bisa pa ang samahang langitan. Ang pagkakautang na ito hindi pwedeng basta na lang kalimutan. Kuya, ang pagkakautang na ito, hindi ba natin maipaghihiganti? Hindi ko kayang tiisin ito. Kaibigang Leo, meron ka bang gamot na pwedeng magpalakas ng 100 o 1,000 beses? Siya ay katawan ng Diyos ng digma. Hindi ito kayang tapatan ng gamot. Ang pagkakautang na to ba? Ay kakalimutan na lang. Meron akong paraan na pwedeng magbigay sa iyo ng lakas na kasing tindi ni Xiaoyan sa oras na makipaglaban sa kanya hanggang kamatayan. Tiyak na hindi siya makakapantay sa iyo. Pero ano, sabihin mo na. Hanggat mapatay si Xiaoyan, kahit anong kahihinatnan kaya kong panagutan. dito ay ang lugar na magpapalakas sa iyo. Anong paraan?
Kahit na malakas ang katawan ng Diyos ng digma, hindi ito ang tanging natatanging uri ng katawan sa mundo. Ito ay aking nalibot ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Natagpuan ang hindi mabilang na mga mahalagang sangkap para gawin itong dugo. Kapag iniksyon ito sa iyong katawan, magiging isang katawan na hindi masisira. Kahit na ang katawan ng Diyos ng digma, hindi ka nito masasaktan kahit kaunti. Talaga bang kahanga-hanga ito? Siyempre, sa oras na patayin si Xiao Yan, makakapaghiganti ka. At ako naman, walang mangungutang para pigilan ako sa pagbangon muli ng samahang langitan. Bawat isa ay makukuha ang kailangan. Xiaoyan, sa pagkakataong ito, hindi ako mabibigo. Ako mismo ang wawasak sa'yo. Ngunit, kailangan mong isipin na mabuti. Ang side effect ng gamot na ito, Hindi na kailangan isipin. Malinaw na sa akin. Si Xiaoyan na demonyong bata ang dahilan ng pagkasira ng Angkantores. Ginawa niya ang Angkantores na bumagsak mula sa tugatog hanggang sa ilalim. Parang asong nawalan ng tahanan. Hanggat mapatay siya, wala akong kinakatakutan. Lahat po. Natapos na rin ang labanan sa Hilagan at Timog. Wala nang paghihiwalay sa pagitan ng Hilagaan at Timog. Kailangan ko nang samahan ang aking ina pabalik sa Verdante. Punong Fu, ang samahang asul na ulap ay bihasa sa medisina. Meron ba kayong gamot para sa sakit sa tainga? Itong pampalalakas na tableta, isa kada araw. Sa loob ng kalahating buwan ay gagaling na. Sige. Iuwi mo ito para kay Xiaoting. Paalam na. Paalam, kagalang-galang na guro. Christian Santos, ano ang pakiramdam mo ngayon? Yusuf Jimenez, ano ang nangyari sa iyong gamot? Parang nararamdaman ko, hindi ko makontrol ang lakas ng aking katawan. Pakiramdam ko, gusto kong durugin ang isang bagay. Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang gamot na ito ay may side effects. Hindi mo ako maaaring saktan. Si Xiaoyan ang dapat mong patayin. Natutuwa ako sa aking sarili ngayon. Siyempre, hindi ko magagawa, hayaan kang lumikha ng isa pang ako. Ako ay natatangi. Xiaoyan, nandito na ako para sa iyo. Kier. Christian Santos, paano ka naging ganito? Siyempre, dahil kay Xiaoyan na yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito kalakas. Anong gusto mong gawin dito ngayon? Ano pa kaya? Christian Santos.
Tinger. Mga walang kwenta. Christian Santos, ako ang gusto mo. Tol. Tatay. Tatay. Iiwanan kitang may buhay pa. Sabihin mo kay Xiaoyan bukas ng umaga, pumunta ka sa kawayanan sa hilagang bahagi ng lungsod para hanapin ako kung hindi siya darating. Maghintay ka na lang na kunin ang bangkay ng kanyang ama at nakatatandang kapatid. Shouting. Gino, Shouting. Shouting. Okay ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyari? Christian Santos. Hilagang bahagi ng lungsod. Kawayanan. Ihahatid muna kita sa ospital, tara na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Xiaoyan. Wala akong nagawang mabuti. Nakikiusap ako iligtas mo ang Angkan Soto. Pakiusap. Shouting. Christian Santos. Xiaotiang Kuo ngayon, ipapadama ko sa iyo ang lasa ng pagkawasak ng pamilya at kamatayan kahapon. Pinatay ko sina Andres Soto at Xiaoting ngayon, isusunod ko ang buong pamilya mo. Para magkita kayo sa ilalim, hindi ba maganda? David Santos. Xiaoyan. Ay hindi kayo pababayaan. Ako ang hindi siya pababayaan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ko pupunitin ang iyong pinakamamahal na anak, kung paano ko siya pupunitin. Ngayon, ang dalawang pamilya nating Xiao at Tang ay magtatapos na. Tama lang sa gusto ko. si Christian Santos ay hindi ganun kadali, mag-ingat ka. Naiintindihan ko, inay. Yan, si Christian Santos ay nasa iyo. Ang dalawa pang natitira ay akin na. Anong nangyayari? Katawang hindi masisira. Bago sa'yo yan, di ba? Katawang hindi masisira. Ngayon, hindi na ako masusugatan ng anumang sandata. Kahit na ikaw ay katawan ng Diyos ng digma, hindi mo ako masasaktan kahit kaunti. Subukan mo at malalaman. Si Yaner, sa paglalakbay na ito, ang pagbabago ay sobrang laki. Sige, subukan ko nga. Ito ang tinatawag mong katawan ng Diyos ng digma. Katawan ng Diyos ng digma. Ganyan lang pala. Ang Angkan Soto ay tinatrato ka ng mas masahol pa sa aso sa mga nakaraang taon. At nagtatrabaho ka pa rin ng husto para sa Angkan Soto. Talagang nakakaya ka. Matanda ka na pero nagsasalita ka pa rin ng walang kabuluhan. Hindi ka ba nahihiya? Dahil gusto mong mag-alay ng buhay para sa Angkan Soto, ngayon iwan mo na ang buhay mo dito.
Kuya, huwag nang magpigil. Patayin mo siya ng buong lakas. Kailangan pa nating tulungan si Qianfan. Sige. Nanay, Wala akong problema. Ganito lang ba ang kakayahan mo? Matandang gago ka, pananakit ng babae, wala kang kakayahan. Kung matapang ka, awayin mo ako. Tay. Bakit ka nagpapakabayani ngayon? Dati hindi kita nakitang ipinagtatanggol ang babaeng ito. Tigilan na ang pag-uusap dito, sabay-sabay kayo. Ngayon, magiging mabait ako sa inyo. Isusugod ko ang buong pamilya ninyo nang sabay-sabay sa impyerno. Nanay, talagang hindi siya tinatablan ng kahit ano. Unang beses ko makakita ng ganyang tao. Talagang walang kahinaan. Xiaoyan, nung bata ka may buwaya na kumagat sa binti mo. Matigas ang katawan ng buhaya na yon. Hindi ito masaktan ng ordinaryong armas. Naalala mo ba kung paano kita iniligtas? Anak, mag-ingat ka ng husto. Baka may iba pa silang mga trato. Nanay, ako ang unang aatake para madistract siya. Ikaw ang tumama sa kanyang mga mata. Sige. Kayong dalawang walang kwenta. Ano bang mga galaw nyo? Ilabas na lahat. Hindi masisirang katawan, laban sa katawan ng Diyos ng digma. Tulungan mo siya, mas gugulo ka lang kay Qianfan. Panoorin mo muna. Qianfan! Qianfan, okay ka lang? Kayong dalawang hayop ang mga mata ko. Ang buwaya ay may balat na bakal, hindi tinatablan ng patalim, pero ang mata ang tanging kahinaan nila. Hindi ang mga mata ko, ang mga mata ko. Xiaoyan. Papatayin kita, papatayin kita. Tapos na. Pinatay mo ang aking pangalawang tiyuhin. Pinatay si Xiaoting, ito ay nararapat sa iyo. Pinatay ang iyong tiyuhin. Lahat kayo ng Angkan Soto ay dapat mamatay. Gusto ko lang talaga, ikaw mismo ay ihahatid ko sa impyerno. Pinangahasan mong sirain ang aking kakayahan sa labanan. Balang araw papatayin kita. Xiaoyan. Ganyan lang ba ang lakas mo? Noong pinatay ko si Andres Soto at si Xiaoting, ay mas malakas kaysa sa iyo. Xiaoyan. Ikaw ay isang maliit na tao. Walang kwenta. Masyadong mabuti para sa iyo ang pagpatay. Sa mga susunod na araw, magsisi ka na lang sa kulungan. Xiaoyan, si Tang Wanli at David Santos ay tumakas. Bitawan mo, hindi tayo pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Kailangan kong bumalik para iligtas siya. Bakit ka umiiyak? Basta't buhay ka, may pag-asa pa. Kapag lumakas na tayo, babalik tayo para maghiganti. Hindi. Hindi ko pwedeng iwan si Fan. Uuwi ka para mamatay. Sino ngayon ang kayang tumalo kay Xiaoyan? Pupunta tayo sa Nanyang. Magsasanib sa mga taga Nanyang. Matagal na nilang gustong atakihin ang Dachang. Dahil sa ating background, tiyak na sa Nanyang. Makakakuha tayo ng posisyon. Sa oras na yon, babalik tayo at papatayin si Xiaoyan. Gusto pa ninyong sumanib sa kaaway? Sa tingin ko, wala na kayong pagkakataon. Xiaoyan, sasabihin mo bang gusto mo talaga kaming patayin lahat? Marami kayong kasalanan, walang makakatakas sa nararapat na parusa. Ay!
Kuya, Kuya, hindi ka makakatakas. Xiaoyan, mali ako. Isa kang matandang tagapayo ng Samahang Asul na Ulap. Pakiusap, alalahanin mo na maraming taon akong naglingkod sa Samahang Asul na Ulap. Patawarin mo ako, alam kong mali ako. Hindi dahil alam mong mali ka, alam mo lang na mamamatay ka na. Lalabanan kita. Kayo ni Christian Santos ay tatanggap ng nararapat na parusa. bunso. Ang mga masasamang tao ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Magpahinga ka na. Zhonglian. Sa mga nakaraang taon, nagtiis ka. Noong araw, tumakas ako mula Hilagan patungong Timugan. Walang mapuntahan, ikaw ang kumupkop sa akin. Kahit isa lang akong katulong, mas mabuti pa ito kaysa sa Samahang Langitan, na puro away at patayan. Xiaoyan, gusto mo pa bang kilalanin ako bilang ama mo? Ang kansoto libingan ni Xiaoting.